Nung isang linggo ay nabanggit ko sa aking pambungad at ngayon muli ay aking pambungad ang isang pangyayari sa Amerika noong October 22, 1844 na kung saan ay tinaguri ang The Great Disappointment. Ang dahilan nito ay sapagkat hindi nangyari ang inihula noon ng isang Baptist preacher na nagngangalang William Miller patungkol sa pagbabalik ni Kristo sa lupa. Alam nyo, bagaman nga mali na hulaan o lagyan mo ng petsa ang pagbabalik ni Kristo sa lupa, maling-mali siya sapagkat madidismaya nga tayo at nakita natin sa kasaysayan sa maraming pagkakataon na marami nang nabigo, marami nang nadismaya sa kanilang pagtatangka na hulaan ang mismong araw ng pagbabalik ni Kristo. Yan ay mali, yan ay unbiblical, pero lalong mali na isipin mo na hindi na babalik si Kristo sa lupa. At ito yung ating tinutunghayan sa ating maikling seryeng ito mula sa ikalawang sulat ni Pedro. Alam nyo, kung tutuloy lamang natin ng konti ang nangyari kay William Miller, siya ay nanatili naman sa kanyang pananampalataya hanggang sa kanyang kamatayan, subalit ang kanyang mga naging tagasunod na tinatawag na Millerites, sila ay nagbuo noon. Dahil nadismaya nga sila, so nagkawatak-watak sila at sila ngayon, sila yung pinagmulan ng Seventh-day Adventist. Pero ang maganda nga kay William Miller ay sa kabila ng kanyang kamalian na ito ay naniniwala pa rin siya na si Jesucristo ay muling babalik sa lupa. At napakahalaga noon mga kapatid at muli ito yung tinutunghayan natin sa ating maikling serye sa ikalawang sulat ni Pedro. At sa huling pagkakataon ay samahan niyo akong buksan ang inyong mga Biblia sa ikalawang sulat ni Pedro, kabanata 3. Ating tutunghayan ang huling dalawang talata nito, talatang 17 hanggang 18. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya't kayo mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo noon pa ang mga bagay na ito, mag-ingat kayo, baka mailigaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama at mahulog kayo mula sa inyong sariling katatagan. Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kalwalatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. Muli, sa huling pagkakataon, ito yung pangalawang sulat ni Pedro sa mga Kristiyano na ayon sa kanyang unang sulat, sa kabanata 1, talatang 1, ay mga nangalat sa iba't ibang lugar na tinawag noon na Asia Minor, gaya ng Ponto, Galacia, Cappadocia, na ngayon ay bansang Turkiye, na gaya ng alam natin na yan ay dating Turkey. At ayon na rin sa kanyang pangalawang sulat na ito, pareho ng kanyang naunang sulat, ang layon niyon ay para paalalahanan sila. So makikita natin dito ang napakalaking puso, yung napakalaking pagmamahal at concern ni Pedro sa mga Kristiyanong ito. Paano natin makikita yon? Alam natin na sa pagkakataong ito, si Pedro ay malapit ng mamatay at yon ay ayon na mismo sa pagpapahayag sa kanya ng Panginoon. Kabanata 1, talatang 12 hanggang 15. Pero bago mangyari yon, nadoon yung kanyang matinding hangarin, nadoon yung kanyang matinding masinding naisin na kahit sa uling pagkakataon ay mapaalalahanan niya ang mga Kristiyanong ito. Napaka halaga noon mga kapatid. Isipin nyo yung isang pastor na kung saan ay malapit ang mamatay pero nadoon na yung hangarin niya na kahit sa kahuli-halong pagkakataon, sa huling sandali ng kanyang buhay ay mapaalalahanan ng mga minamahal niya sa paglalarawan ni Pedro ay
kanyang mga minamahal. At dito nga, particularly, ang nais paalala sa kanila ni Pedro ay itong patungkol sa muling pagparito ng Panginoon. Sa Kabanata 1, nakita natin yung pagpapaalala patungkol sa kaligtasan. Sinabi doon, therefore, be all the more diligent to make your calling and election sure. Chapter 1, verse 10. Pero dito ay yung sa muling pagparito ng Panginoon. At ang dahilan niyan ay sapagkat mayroong mga bulaang guro na nakapasok sa kalipunan ng mga mananampalatayang ito na nagtuturo na walang pagbabalik ng Kristo. At meron silang mga argumento dito. Isang argumento lamang nila dito ay kung mayroong pagbabalik ng Kristo, dapat ay nangyari na yon. Hindi yun dapat nagtatagal. Pero gaya ng nakita natin na hindi sa mabagal ang Panginoon sa pagtupad sa kanyang pangako patungkol dito, kundi yun ay para bigyan lamang ng pagkakataon ang lahat na magsisi. At ito ang napakagandang bagay na mahalagang maunawaan ng lahat. Sa hindi pa muling pagparito ng Panginoon sa iyo na minsan pa ay hindi pa naglalagak ng kanyang puso, ng kanyang buhay sa Panginoon, sana isipin mo na ikaw ay binibigyan ng pagkakataon na magsisi. Sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano, ang sinabi ni Pedro, ituring nyo na ang pagtsatsaga ng Panginoon ay kaligtasan. Magandang paalala yun sa mga Kristiyano, pero sa mga hindi pa ligtas, ay para sa pagsisisi. Ganon yung pagtitiis ng Panginoon. Sana maintindihan nyo yun. Pero sa kabila nito, ay darating pa rin yung araw ng Panginoon. Darating pa rin yung panahon na ang Panginoong Jesucristo ay babalik sa lupa. At para tubusin ang kanya o para lubusin ang kanyang kaligtasan sa mga mananampalataya. At nakita natin nung isang linggo na yung muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay hindi inaasahan. Itinulad sa isang magnanakaw. At sa araw na yon, magwawakas ang lahat ng bagay o matatapos ang kasaysayan ng mundo na kung saan ay pupuksain ng masama na humihimok naman sa mga Kristiyano na mamuhay sa kabanalan dahil sa hinihintay na ipinangakong bagong langit at bagong lupa na kung saan ay inilarawan dito na ang naninirahan ay katuwiran. So may pagpuksa sa masama, subalit may hamon sa mga mananampalataya na magpakabanal habang hindi pa dumadating ang dakilang araw na yon. Kaya dito panghuli sa ating teksto ngayon, sa huling 2 talata ng sulat na ito ni Pedro, ipinakita na hindi tayo dapat matinag sa bagay na ito. Nilarawan ko sa ating nilagyan ko ng simpleng pamagat na maging matatag. At sa ibang pangungusap ay o sa ibang salita ay hindi tayo dapat matinag sa bagay na ito at iyon ay sa kabila ng mga taong hindi naniniwala sa katotohanan ito at iyon ay yung pumapatungkol sa mga bulaang guro. Kaya ito po yung aking mensahe sa pagtatapos ng ating maikling seryeng ito. Yamang ang pagbabalik ni Kristo ay totoo o tiyak na magaganap, bagaman naaantala, ang Kristiyano ay inaasahan na manghawakan dito. Yamang ang pagbabalik ni Kristo ay totoo o tiyak na magaganap, bagaman naaantala, ang Kristiyano ay inaasahan na manghawakan o manindigan dito. Ang mapapansin nyo sa ating testong ito, partikular sa talatang 17 sa unang bahagi, pinakita dito na sa umpisa pa lang daw ay nalalaman na nila ang mga bagay na ito. Nalalaman na ng mga Kristiyanong ito na sinulatan ni Pedro ang patungkol sa pagdating ng mga bulaang guro. Nauunawaan nila na mangyayari ito. At yun ang sinabi sa Kabanata 3, talatang 2. At dahil sa katotohanan iyon, mapapansin nyo yung pagpapaalala sa kanila ni Pedro patungkol sa mga taong ito. So mangyayari siya, may lalabas ng mga bulaang guro. At ito naman yung pagpapaalala ni Pedro sa mga mananampalatayang ito. Ang dahilan nito ay sapagkat pwede silang mailigaw ng mga taong ito.
Kaya ngayon pa lang ay nagpapaalala na sa kanila si Pedro. Ipinakita dito na ito yung kanilang magiging sandata o kasangkapan para sa mga bulaang gurong ito. Ngayon, nais kong tingnan natin yung dalawang bagay na may kinalaman para tayo ay makapanindigan o makapanghawakan sa katotohanan ng muling pagparito ni Hesukristo. Una, nag-iingat sa kamalian. Nag-iingat sa kamalian at pangalawang bagay, lumalago sa biyaya at kaalaman. Lumalago sa biyaya at kaalaman. So yung unang bagay na gusto kong makita natin dito para sa pagharap ng mga kabulaanan, nag-iingat sa kamalian. O dito nga, mapapansin nyo yung unang bahagi ng final exhortation dito ni Pedro sa mga Kristiyanong ito at yun ay yung mag-ingat. Muli, ang dahilan nito ay baka daw sila mailigaw ng mga taong ito. At ang sinasabi dito ni Pedro, kung magkagayon, kung kayo ay mailigaw, kayo ay madaya, ang sabi ni Pedro, baka daw mahulog sila sa kanilang sariling katatagan. Anong tinutukoy dyan ni Pedro? Yung inyong katatayuan kay Hesukristo. At ano yung katatayuan nyo kay Hesukristo na sinasabing baka mahulog kayo sa sariling katatagan? Ang inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ay kung yan ang alam nyo, kung pag-uusapan ang katatayuan mo kay Kristo, kung ang pag-uusapan ay pananampalataya o kaligtasan, ay wala tayong problema dyan. Wala tayong issue dyan. Ang gusto nating sabihin dyan ay tayo ay hindi magbabago. Yung katatayuan natin kay Hesukristo, yan yung tinatawag na secure position or foundation at walang duda doon. Pero dahil nga sa mga bulaang gurong ito, pwede silang mailigaw sa katotohanan na ito. At napakahalaga nito mga kapatid. So napakasimple ng itinuturo sa atin dito. Ang kawalang pag-iingat mula sa tiyak na katatayuan o kalalagayan at ang tinutukoy ko ay ang katatayuan mo kay Hesukristo ay nauwi sa pagkahulog o pagtalikod sa pananampalataya. Nais ko lamang ulitin, ang kawalang pag-iingat mula sa tiyak na katatayuan kay Hesukristo ay nauwi sa pagkahulog o pagtalikod sa pananampalataya. Gusto ko muling linawin na tiyak ang ating katatayuan kay Kristo. Walang magbabago doon at huwag mong pagdudahan yon. Yan ang tinatawag nating katiyakan ng kaligtasan or assurance of salvation. At mahalaga na panghawakan ito ng bawat mananampalataya, pero hindi ibig sabihin noon na magpapabaya tayo dito. Yan ang tinatawag naman sa wikang Ingles na complacency. From security to complacency. Ay, hindi po pwede ang ganon mga kapatid. Hindi po pwede yung katiyakan o seguridad ng iyong kaligtasan ay mauwi sa paggawa mo ng kasalanan. Hindi po pwedeng yung katiyakan, seguridad ng iyong kaligtasan ay maging lisensya mo sa kasalanan. Merong ganyang mga Kristiyano, tinatawag na professing Christian, ganyan ang kanilang mga pananaw. Pero mali yun. Minsan siyang kinote ni John MacArthur na mula sa isang author na itong tinatawag na once saved, always saved ay isa raw sa pinakamapanganib na doctrine of demon. Isipin nyo, doktrina na siya ng demonyo. At totoo yan mga kapatid. Sapagkat hindi mo pwedeng panghawakan ng ganyang klase ng doktrina. Katunayan, hindi ko kinikilalang ligtas ang isang tao na namumuhay sa kasalanan. Na walang conviction sa kasalanan. Walang ganyang Kristiyano. Nababanggit ko na kaya ang mga bulaang gurong
ito na tinutukoy dito ni Pedro ay mapagawa ng kasamaan sa simpleng katotohanan dahil hindi sila ligtas. Dahil wala silang ipinangakong bagong langit at bagong lupa na kung saan ang katuwiran ay naninirahan doon. At ang pinag-ugatan noon ay dahil hindi sila naniniwala sa second coming of Christ. Kaya ganun ang kanilang buhay. Pero tayo ay naniniwala sa mga bagay na ito. Naniniwala ka na babalik sa Jesucristo isang araw. Anong buhay ang dapat mong buhay sa tinatawag na kasulukuyang langit at kasulukuyang lupa? At kung tayo ay magpapabaya sa bagay na ito, mga kapatid, anong inaasahan natin? Alam niyo, ipinapakita dito ang atraksyon ng mga bulaang gurong ito. Mapanganib siya, pero ipinapakita yung bakit nakakaakit ang mga taong ito. Dahil sa kanilang buhay, dahil sa kanilang gawain, na kahit ang mga Kristiyano ay pwedeng ma-attract. Pansinin niyo ang sinabi sa Kabanata 2, talatang 14, may mga mata silang puno ng pangangulunya at hindi mapuknat sa pagkakasala na kanilang inaakit ang mahihinang kaluluwa. Ay ngayon, baka sabihin mo, malakas ang kaluluwa ko. Walang ganon. Walang ganong Kristiyano. Kahit sino pwedeng madaya. Kahit sino pwedeng mahulog sa kasalanan. Lalo't mayroong mga mandaraya. Kaya napakasimple ng ating punto, nag-iingat sa kamalian. Kabanata 2, talatang 18, sapagkat sila'y nagsasalita ng mga kayabangang walang kabuluhan at nangaakit sila, pansinin niyo yung kasunod, yung ginagawa nilang pag-aakit, nang-aakit sila sa pagnanasa ng laman. Sa pamamagitan ng kahalayan sa mga nakatakas mula sa mga namumuhay sa kasalanan. Ganon siya kaakit-akit. Isipin mo, inaakit ka sa kahalayan. Wala bang Kristiyano na pwedeng mahulog doon? At sinabi sa Kabanata 2, talatang 2, at maraming susunod sa kanilang mga gawang mahahalay. Na dahil sa kanila ay lalaitin ang daan ng katotohanan. Ganyan tayo pinag-iingat dito mga kapatid. Napakatotoo kahit sa mga Kristiyano ang kasalanan. Kahit tayo naaakit dito. Meron ba magsasabi dito na hindi siya naaakit sa kasalanan? O siguro sa mga pagkakataon, at minsang pagkakataon di siya aakit o di siya naakit, pero paano mo masasabi sa buong buhay mo na hindi ka maakit sa kasalanan? Kung mapapansin nyo, ano yung dalawang kasalanan na prominente sa mga bulaang gurong ito? Kasakiman at kahalayan. At doon pa lang sa dalawang kasalanan na yon, pwede tayong mahulog. Anong ibig sabihin ng kasakiman? Kawalang kakontentuhan. At hindi pa tayo pwedeng mahulog sa kasalanan na yon. Lahat ba ng mga Kristiyano o lahat ng mga miyembro ng Grace Baptist Church ay kontento na sa kanyang buhay? Hindi na ba siya naghahangad ng anumang bagay sa kanyang buhay, sa kanyang puso? Katunayan, may mga Kristiyano na kahit araw ng linggo ay ipinaghahanap buhay. Ipinagtatrabaho. May mga Kristiyano na kahit araw ng linggo ay pinagpapalit sa pagkita ng salapi. Kaya, ingat tayo dito mga kapatid. Anong ibig sabihin ng kahalayan? Sexual immorality. Hindi pa tayo pwedeng mahulog sa kasalanan na ito. Kahit nga great leaders nahuhulog sa
Sexual immorality like adultery. Mga kabataan, fornication, or again, sexual immorality, malawak siya. At napakarami pang kasalanan ng pwedeng kahulugan natin. Mga kapatid, ganito tayo pa nag-iingat dito. Kung hindi tayo mag-iingat dito, hulog tayo dito. Merong isang pastor na gumamit ng gantong ilustrasyon na aking gagamitin din ngayon. Ang sabi niya ay, meron daw isang malaking tipak ng karne na kung saan dahil napakalaking tipak ng karne siya, ang ginawa daw nung tao ay kasi hindi kanya, ginawa niya ay kumuha siya ng kapraso. At hindi naman daw mahahalata. Pagkuha niya, di halata. Ang ginawa niya, kumuha ulit siya. Pumiraso ulit siya sa napakalaking tipak ng karne. At hindi mahahalata. At nagpatuloy siya na kumuha doon sa napakalaking tipak ng karning yon, hanggang sa hindi niya namamalaya na paubos na yung karne. At ganyan sa kasalanan. Hindi mo namamalayan na hulog ka na pala dito. Kaya pinag-iingat tayo dito mga kapatid. Ang hamon sa atin ay para malayo na mahulog mula sa tiyak na katatayuan o kalalagayan kay Hesukristo, bantayan mo ang iyong sarili sa kasalanan. Bantayan mo ang iyong sarili sa uri ng iyong pamumuhay. Ang sabi ni Pedro sa Kabanata 2, talatang 20 hanggang 22, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga karumihan ng sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakakilala sa Panginoon, pansinin niyo ang mga pangungusap, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, ay muli silang napasabit sa mga ito at nadaig. Ang huling kalagayan nila ay mas masama kaysa ng una, sapagkat mas mabuti pa sa kanila ang hindi nakaalam ng daan ng katuwiran kaysa pagkatapos na malaman ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa tunay na kawikaan, nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka at ang babaeng baboy na nahugasan na sa paglulublob sa putik. Mga kapatid, ganito katotoo ang pagtalikod o pagkahulog sa pananampalataya. Yan ang tinatawag nating apostasy. Hindi sa nawawala ang kaligtasan, kundi sa umpisa pa lang ay wala ng kaligtasan. At sino ang nahuhulog dito? Yung walang pag-iingat, yung walang pagbabantay. Katunayan, ang paggawa mo ng kasalanan ay umpisa na ng iyong pagtalikod. Iba yung nahuhulog sa kasalanan sa namumuhay sa kasalanan. At kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan, umpisa na yun ang pagtalikod. Hindi mo pwedeng sabihin namumuhay ka sa kasalanan pero hindi ka sabihin mo, hindi ako tumatalikod. Hindi totoo yun mga kapatid. Kung sasabihin mo, hindi muna ako dadalo, sa susunod na lamang. Promise, next week, dadalo ako, sisimba ako. Kaya ingat ka kapatid. Iyan ang tinatawag na presumptuous sin. Parang sinusubok mo ang Diyos. Mga kapatid, napaka-seryosong paalala nito sa atin. Huwag tayong maging mapangahas dito. Nabanggit na kanina yung author ng ating preparation hymn na Come Thou Fount of Every Blessing na si Robert Robinson. Siya ay naligtas sa ministeryo noon na si George Whitefield sa London.
Pero itong Kristiyanong ito, na gano'n ang pagkilala sa natanggap na biyaya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, nakita niya sa kanyang sarili ang tendency, ang katotohanan na pwede tayong lumayo. At yan mismo ang sinabi sa huling bahagi o huling saknong ng ating himno. Ang sabi niya, labis ang pagkakautang sa dakilang biyaya, ang biyaya maging sanang sa puso'y tanikala. Panginoon, mayroong pagkiling na sa iyo ay lumayo. Kaya ang sabi diyan, selyuhin mo or selyuhan mo at linisin maging iyong puso ko. O mga kapatid, napaka-simple ng ating unang punto, nag-iingat sa kamalian at marahil lalong higit. Itong pangalawang bagay na itong napakahalaga, lumalago sa biyaya at kaalaman. Mapapansin nyo na mula doon sa tinawag na negatibong bahagi ng final exhortation na ito ni Pedro, at yun niya, yung mag-ingat sa mga bulaang guro. Ipinakita naman dito yung positibong bahagi ng final exhortation na ito, at yun nga ay yung lumago daw sila sa biyaya at kaalaman o pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Napakahalaga nito mga kapatid. Ipinapakita dito na kung hindi tayo lalago sa biyaya, hindi tayo lalago sa kaalaman o sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Pansinin niyo mga pangungusap ni Pedro. Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo ay napakadali nating madaya o mailigaw ng kamalian. Bakit? Maalala nyo na dahil kay Jesucristo, tayo ay naligtas. Yan ang dahilan kung bakit tinatawag natin siyang tagapagligtas. Hindi lamang natin siya tinatawag na Panginoon, kundi tagapagligtas. Yan ang katotohanan. Hindi mo po pwedeng piliin ng isa sa ating Panginoon at tagapagligtas. At napakahalaga noon sa pagkaunawa ng isang Kristiyano. At ito yung sinasabi dito ni Pedro na dapat silang lumago bilang panglaban nila sa mga bulaang gurong ito. So, ang paglago sa biyaya at pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo ay kasangkapan o sandata laban sa kamalian. Kung hindi mo na unawaan ang ginawa sa iyo ni Jesucristo sa iyong buhay, madali kang maililigaw ng kamalian. Dapat na iintindihan mo, sino ba si Jesucristo sa iyong buhay? Lalo na kung, or sa ibang pangungusap, dapat maintindihan mo kung ano ba ang ginawa ni Jesucristo sa iyong buhay. Lalo na kung ikay humaharap sa mga kabulaanan. Ay, pansinin niyo ang sinabi ni Pedro sa pag-umpisa pa lang ng kanyang sulat na ito. Chapter 1, verse 1 and 2. Si Simon Pedro, alipin at apostol ni Jesucristo, sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya sa amin, sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang sabi niya, sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesucristo na Panginoon natin. Diyan pa lang mapapansin nyo na binanggit na agad yan ni Pedro. Yan ang kanyang panalangin. At sa huli, ito pa rin yung kanyang panalangin at naisin sa mga Kristiyanong ito. Alam nyo, kung meron daw susing talata o key verse sa buong sulat na ito ni Pedro, ayon sa isang scholar, ito yung huling talata ng kanyang sulat na ito, talatang 18. Ang dahilan niyan ay sapagkat ang mga bulanggurang ito ay ang hangarin ay mailayo sila. Ayan ang malinaw sa sulat na ito ni Pedro. Madaya sila, mailayo sila sa katotohanan ni si Jesucristo ay muling babalik. Kaya ito yung dito tinapos ni Pedro ang kanyang sulat.
At di ba ganito rin ang naging paalala ni Jude sa kanyang mga sinulatan? Maalala nyo na ang nais isulat sa kanila ni Jude ay patungkol sa kanyang tinawag na isang kaligtasan or common salvation, pero dahil nasumpungan daw niya na ang kailangang isulat sa kanila ay may kinalaman sa kanilang pananampalataya. At iyon, yung ipaglaban daw nila ang kanilang pananampalataya. At dahil sa ganong katotohanan, ang ginawa nga daw ni Pedro ay kinuha or kinopya niya itong bahaging ito ng sulat ni Pedro, partikular sa chapter 2. At nais kong pansinin niyo ang kanyang sinabi sa Jude verse 4, wala siyang chapter, sabi sa Jude 4, sapagkat may ilang taong nakapasok ng lihim, ang mga iyon ay matagal nang itinalaga sa kahatulang ito, mga hindi makadiyos, na kanilang pinalitan ng kahalayan ang biyaya ng ating Diyos at itinatatwa ang kaisa-isa nating pinuno at Panginoon na si Hesukristo. Ay di ba ganito yung gawain ng mga bulanggorong ito na sinulatan ni Pedro, at ito nga yung kinuha ni Jude. Kinopya niya para siyang isulat niya sa mga mananampalataya na kanyang sinulatan na nasa ganun ding sitwasyon. So mapapansin nyo kung anong ginagawa ng mga taong ito. Pinalitan daw ng kahalayan ang biyaya ng ating Diyos at itinatatwa ang kaisa-isa nating pinuno at Panginoon na si Hesukristo. Ngayon, ganun ba ang Kristiyano? Ang Kristiyano ba ay mamumuhay sa kahalayan? Itatanggi ba niya kung sino yung nagligtas sa kanila? Hindi ganyan ang mga tinubos ni Kristo. Ang tinubos ni Kristo ay nakikipaglaban sa kanyang pananampalataya. Ganyan kahalaga ang paglago sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Pansinin niyo muli ang sinabi ni Jude, verse 17 to 21. Ngunit kayo mga minamahal, alalahanin ninyo ang mga salitang sinabi nung una ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sinabi nila sa inyo na magkakaroon ng mga manlilibak sa huling panahon na lumalakad ayon sa kanilang sariling masasamang pagnanasa. Ang mga ito ang lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga taong makamundo, na mga hindi nagtataglay ng espiritu. Ngunit kayo mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong sarili sa inyong kabanal-banalang pananampalataya, etc., etc. So mapapansin nyo yung hangarin ni Jude sa mga mananampalatayang ito. Pakatatagin ang inyong pananampalataya. At ganito ang nais ni Pedro sa kanyang mga sinulatang ito. At ang kasangkapan para sa paglayo o para hindi matangay ng mga bulaang guro ay ang lumago sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Mga kapatid, ipinapakita dito kung gaano kahalaga si Hesukristo sa buhay natin. Sa buhay ng mga Kristiyano, ipinapakita dito na kung hindi tayo magtutuon ng pansin sa Kanya, maliligaw tayo. Ganun siya kasimple, madadaya tayo. Pinapakita dito na si Hesukristo ang sentro ng ating pananampalataya. At dahil siya ang sentro ng ating pananampalataya, dapat tayong magpakalago sa Kanya, sa kabiyaya at kaalaman. Para hindi tayo mahulog sa pananampalataya. Napakahalaga nito sa mga Kristiyano at ito yung nais kong paunawa sa mga narito na wala pang kaligtasan. Gusto kong paunawa sa inyo na walang kaligtasan liban kay Hesukristo. Napakahalaga sa mga Kristiyano kung sino si Hesukristo at ganito rin nyo siya makita. Pinapakita dito na si Hesukristo isang araw ay babalik. Anong inaasahan nyo sa araw na yon? Ipinapakita dito na kung hindi kaligtasan ang darating sa inyo, kapahamakan.
Ganyan nyo sana makita kung gaano kahalaga si Hesukristo sa iyong buhay, lalo na sa usapin ng kaligtasan. Kaya yung simpleng apil ako sa inyo minsan pa, kilalanin nyo si Hesukristo na namatay. Sa ikatlong araw ay muling nabuhay. At isang araw ay babalik para sa katubusan o kalubusan ng kanyang mga hinirang, ng mga Kristiyano. Sa mga Kristiyano, ang inaasahan, ang hinihintay ay kalubusan ng kanyang kaligtasan. Pero paano kayo na walang kaligtasan? Na walang kaligtasan ngayon? At ito'y magandang paalala sa atin minsan pa, mga kapatid. Nais kong bigyan ng pansin ang sasabihin kong ito sa mga kapwa ko Kristiyano. Ang katotohanan ng muling pagparito ni Hesukristo ay patuloy na nagbibigay motibasyon sa atin na magpatuloy sa pananampalataya na meron tayo sapagkat totoo ang pagparito ng Panginoong Hesukristo bagaman naaantala. Ang naaantalang pagparito ng Panginoon na hindi humihikayat sa atin na gumawa ng kasalanan, kundi lumayo o labanan ito. Hindi ko alam o hindi ko sure kung nakapanood kayo ng mga interview ni Alex Ayala nung siya'y dumating sa ating bansa 2 weeks ago. Hindi na ako updated kung siya'y nakabalik na ba. Marami siyang interview at yung isang interview na napanood ko sa kanya ay tinanong siya. Ang sabi sa kanya ay, ikaw ba'y nadidismaya kapag ikaw ay natatalo? Nadidismaya ka pa ba kapag ikaw ay natatalo? Ang sabi ni Ayala ay, oo naman. Pero siya daw ay nagpapatuloy. Yun daw yung kanyang ginagawa. Nadidismaya pero nagpapatuloy. Hindi gusto ang pagkatalo pero lumalaban. Anong tawag natin doon? Maturity. Pagiging malago. Ay yun ay sports. Partikular, tennis. Pahanga-hanga si Ayala. Pero yan ay larangan ng pampalakasan. Kung sa ganung bagay ay ganun yung kaisipan ng isang tao, paano pa sa isang mananampalataya na hindi magpakalago? Ang hamon sa atin dito ay para malayo o hindi ka mahulog sa kamalian, labanan mo ito sa pamamagitan ng pagiging malago. Sa biyaya at pagkakilala sa iyong Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Ang sabi sa pinakahuling bahagi ng ating teksto na tinawag na doxology, sa sulat na ito ni Pedro, sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. Alam niyo, hindi natin maitatanggi na hanggang ngayon ay hinihintay pa rin natin ang pagbabalik ng Panginoon. Pero ang itinuturo ni Pedro, sinasabi ni Pedro, ngayon pa lamang daw ay iukol na natin sa Kanya ang kaluwalhatian. Hindi ang pag-uukol ng kaluwalhatian sa Kanya ay kapag dumating na siya. Kundi ngayon pa lamang. Totoo na ang pag-uukol ng kaluwalhatian sa Panginoong Hesukristo ay magpagwalang hanggan. Pero sinasabi ni Pedro, ngayon pa lang, mag-ukol ka na ng kaluwalhatian kay Hesukristo. Ang sabi ay, ngayon at magpawalang hanggan. At napakahalaga nito mga kapatid para sa atin ng mga mananampalataya.
Ngayon pa lang sa buhay na ito, magkaroon ka na ng ganong pananabik. Magkaroon ka na ng ganong klaseng paghihintay. Nandun na yung kasigasigan mo na inihintay mo yung dakilang araw ng Panginoon. Bakit ganon ang sinasabi ni Pedro? Hindi siya magagawa ng mga bulaang guro. Hindi kailanman magagawa ng mga bulaang guro na luwalhatiin sa Hesukristo sa kanilang buhay. Hindi kailanman magagawa ng mga bulaang guro na hintayin sa Hesukristo na may kasikasigan sapagkat hindi sila naniniwala na muling babalik si Kristo. Pero ito yung sinasabi dito ni Pedro para sa mga mananampalataya. Ngayon pa lang, iukol nyo na yung kalwalatian sa Kanya. At iyon ay sa paniniwala mo at sa paghihintay mo sa Kanyang pagbabalik. Ganyang kaganda ang turo o doktrina ng muling pagparito ni Hesukristo or second coming of Christ. Ito yung nagpapaalab ng ating mga damdamin na manghawakan sa ating pananampalataya, sa ating kaligtasan na meron tayo kay Hesukristo. Meron daw pong mga scholar mismo na walang pakialam sa tinatawag na eschatology or tinatawag na partikular sa muling pagparito ni Hesukristo. Mga kapatid, sa mga Kristiyano, napakahalaga ng eschatology. Napakahalaga particularly ang turo sa muling pagparito ng Panginoong Hesukristo. Alam nyo si Fanny Crosby, nabanggit na rin kanina, alam natin ang kanyang kwento. Halos buong buhay niya ay siya'y bulag. Siya'y nabuhay sa mundo, napakamahaba-habang panahon, 94 years old, pero siya ay nabulag halos 2 linggo pa lamang at ayon sa iyon ay sa pagkakamali ng kanyang doktor. Pero sa kabila ng kanyang kalalagayan, bakit ganun na lamang itong Kristiyanong ito? Sa simpleng katotohanan sa kanyang buhay, iyon ay doon sa kanyang kung anong klaseng pagkakilala meron siya sa kanyang Panginoon na si Hesukristo. At makikita niyo yan sa kanyang maraming hymno like Blessed Assurance, yung ating inawit kanina na To God be the glory. Punong-puno siya ng kaalaman o ganun siya kalago, kalalim sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at sana ay ito yung maging hangarin natin mga kapatid at ito yung hymno na ating aawitin bilang tugon na pinamagatang higit pang kaalaman kay Jesus. Ang sinabi sa huling talata, huling saknong, mas ipakita sa akin kalwalatian niyang angkin, kahariang walang hanggan at ang muli niyang pagdating. Awitin natin bilang tugon, higit pang kaalaman kay Jesus. Gumakas po tayo sa panalangin, mga kapatid. Madakila naming Diyos, aming mahabaging Ama, muli po'y nagpapasalamat kami sa iyong salita na aming natunghayan. Salamat sa paalala na kami ay merong pagkiling na lumayo sa aming pananampalataya. Patunay na kailangan namin ng pag-iingat, Panginoon, mula sa mga kamalian o mula sa mga turo na pwede naming kaharapin bilang mga mananampalataya. At isang napakagandang paalala ay kung paano kami dapat mamuhay. Nawa ay ilayo niyo kami sa anumang kasalanan na tunay na maglalayo ng aming pananampalataya sa iyo, O Diyos. Salamat ng aming kaligtasan ay nasa Panginoong Hesukristo
Walang sino mang puwedeng umagaw o magbago noon, ngunit, kami ay tinuturuan niyo na pakaingatan ang pananampalatayang iyon sa pamamagitan ng paglayo sa kasalanan. Panginoon, nawa'y mahabag ka sa amin. Kinikilala namin na kami ay mahihina, kami ay puwedeng mahulog sa anumang kasalanan. Nawa'y mahabag ka sa amin. Tulungan niyo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na mapagtagumpayan ang mga tuksong ito na tunay na maglalayo sa amin sa iyo, O Diyos. Kaya salamat sa iyo at, panalangin din namin na kami patuloy na lumago sa biyaya at pagkakilala sa iyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Nawa'y patuloy naming kilalanin sa aming mga puso kung anong ginawa ni Jesucristo sa aming mga buhay. Siya ang aming tagapagligtas, siya ang aming Panginoon na aming sinasamba, na aming pinaglilingkuran at nawa, Panginoon, ay pag-alabin niyo pa ang mga katotohanan ito sa aming puso. Nawa ngayon pa lamang ay ika'y aming mapaglingkuran, mapuri, maialay ang aming mga buhay sa iyo, O Diyos, sa pamamagitan ng pagtingin na isang araw ay ikaw ay paparito para sa katubusan at kalubusan ng aming kaligtasan. Salamat sa mga pangakong ito, Panginoon, na tunay na nagpapaalab ng aming mga damdamin sa kabila ng mga hamon at kabigatan na meron kami, O Diyos, na nararanasan sa kasulukuyang langit at lupa. Kaya salamat, Panginoon, tunay na pinupuri ka namin sa mga oras na 'to at, hayaan niyo na aming itaas sa inyo maging ang aming mga kasama ngayon, ang aming mga bisita, ang aming mga mahal sa buhay, nawa'y makita nila ang kadakilaan ni Jesucristo sa kanilang buhay. Nawa ay makita nila na liban kay Jesucristo wala silang pag-asa, wala silang kaligtasan. At nawa, Panginoon, mahabag ka sa kanila na isang araw sa iyong muling pagparito, sila ay makasama niyo sa iyong maluwalhating kaharian. Pinupuri ka namin at ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.